Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ito naman po muli, si Maestro Virgo o sunod as Commander Saturn ng Saturn Coronados upang magbigay ng mensahe sa inyo sa pangkalahatan. Una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa ating nag-iisang Diyos na tunay ito ng mabuti sa kaitasan, sa kanyang pagbibigay sa atin ng lakas ng loob, pagbibigay sa atin ng malawak na kaisipan o maliwalang na kaisipan para maintindihan natin ang lahat ng mga bagay patungkol sa karunungan lihim. Nais ko ring pasalamatan siya sa paggabay niya sa atin, sa kaligtasan, sa lahat ng mga biyayang pinagkakalob sa atin. Sa kahit na pinakamahirap na sitwasyon natin sa ngayon ay hindi niya tayo pinababayaan at ramdam ko yun. At salamat din sa mga taong naniniwala, sa lahat ng mga Satorians dyan, saan mong panig usulok ng mundo kayo naroroon. Ngayon ay maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga solid supporters, sa lahat ng mga solid members ng SWGSK, yung mga naririyan sa channel natin, mga solid members ng channel. Salamat din sa lahat ng mga tumatangkilik sa atin, mga silent listeners, mga individual na mga taong may paniniwala din sa ganitong bagay at sila ay naririto upang tayo ay gabayan din at upang tayo din ay sabihan o bigyan ng mga bagay-bagay na patungkol sa kanila, base sa kanilang mga personal na karanasan. Sabi ko nga sa inyo, ang pagtataglay ng karunungang lihim ay isang bagay yan na hindi instant po yan. Sabi nga nila, walang instant yan. Hindi katulad ng instant na pagkain yan na sa isang iglap nandiyan na agad, kakainin mo na lang. Yan po ay kailangan meron kang dedication sa sarili mo. At bukod pa doon sa sarili mo, isusuko mo sarili mo sa dakilang isa na mabuti sa kaitaasan, sa pangkalahatan. Para sa iba kasi, sabi nila, orasyon lang yan. Dali lang yan, orasyon. Pwede yan dito. Para sa kalaman nyo po, ang orasyon ay pangalawa lamang, sabi ko nga sa inyo. Higit sa lahat ay ang nag-iisang Diyos na tunay, totoo na mabuti sa kaitaasan. Siya lamang po ang pinakauna sa lahat. May mga orasyon din, sabi ko nga sa inyo, na hindi pangkalahatan. Hindi siya pwede sa isang tao. Pwede lang siya sa isang tao. Sa ibang tao hindi siya pwede. May mga bagay na pinagkakalob sa atin na hindi pwede sa isang tao, ngunit pwede sa iyo lamang. Katulad ng mga ora. May ora na ibinigay ng dakilang isa sa atin sa pamamagitan ng mga gabay o sa ating mga panaginip na hindi nakasaad sa kasulatan o sa libro na para sa iyo lamang yung bagay na yun. Na mga gamit mo sa spiritual combate, sa lahat ng mga spiritual na gamutan. At pasensya nga pala kayo guys ha. Gusto ko lang humingi ng paumanhin pala sa inyo. At ako'y nagiging busy. Mga ilang araw na rin akong busy. Sapagkat alam nyo naman tayo pamilyadong tao rin. May mga personal na bagay tayo na inaasikaso. At hindi man sa sabi ko hindi ko kayo nahaharap paminsan-minsan. Pero hindi naman kayo nawawala sa aking puso at isipan. Lagi nyo tatandaan yan. Sapagkat ako'y naririto lang naman sa inyo. Ako'y tagapagturo ninyo sa mga ganitong mga bagay. Ako'y guro at some point. Sabi ko nga, kung sa ibang mga tao ay masyadong big deal sa kanila yung salitang maestro, sabi ko nga sa inyo, at nagiging humble sila na huwag nyo kong tawagin na maestro, ganyan. Ang ano lang ang kailangan tawagin, ang Jesus lang o ang Panginoong Jesus lang dapat tawagin na maestro. Come to think of it lang po, parang guro lang. Tawagin nyo na sige Teacher Virgo o kaya guro, yan, ganyan. Saka unang-una po, wala akong binibenta na libro ha. Lagi ko pong tinitake note sa inyo yan. Nga pala po, nalalapit na po ang katapusan ng buwan ng this coming October. Magkakaroon na po tayo ng muli ay palabunutan para sa mga members ng channel. Sa mga hindi pa man pa-members dyan, pa-members na po kayo. At may nag-aabang din sa inyo ng mga munting bagay para sa inyo. Na tulong din para ng channel para sa grupo, sa members ng grupo. Ano po ba ang benepisyo ng members ng grupo? Unang-una po ay direct access sa akin sa lahat ng pagkakataon. Pangalawa po yung tinatawag nila within 6 months ay magkakaroon po kayo ng libre-libro. At pangatlo po yung tinatawag nila na yung magkakaroon po ng palabunutan na pwede po kayong mabunot ng inyong pangalan. Mayroon munting halaga po na ibabahagi ng channel para sa taong mabubunot. Yan po yung binabahagi ng channel sa inyo sa pangkalahatan. Sabi ko nga sa inyo, ang channel ay tutulong din yan at some point. Pero sa ngayon sabi ko nga sa inyo, hindi pa siya ganun
Kaya sabi ko, tulungan nyo ang channel. Tulungan natin ang channel. Kasi pag tinulungan nyo ang channel, parang tinulungan nyo na rin sarili nyo. Marahil sa iba, ayaw pa nilang sumama sa member ng channel. Nasa sa inyo po yan. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi kahit ko kayo. Pasukin nyo yung channel, pa-member po kayo dyan. Meron pong, paano ba magpa-member? Sabi nila, maraming tatanong. Pag nagpa-member po kayo, kasi ano po yan YouTube company policy po yan. Sabi nga, to help the channel grow. And when the channel will grow, the channel will help also the member of the channel. Ang gagawin nyo po ay may makikita po kayong join button doon sa tabi ng subscribe. Mamimili po kayo doon kung anong level kayo sa spiritual. Kung beginners level kayo, may certain amount po doon na through, I think pwede sa GCash or pwede sa sarili nyong load, pwede po yun. Para maka-avail kayo ng member ng membership na yun. Tapos meron din medium level, saka may high level din. Sa mga medyo advanced na sa spiritual. Saka sabi ko nga sa inyo, may advocacy rin ng channel natin. Hindi lang naman ito sa isang bagay lang. Tutulong din tayo sa mga taong na kailangan ng tulong sa pagdating ng tamang panahon. Sabi ko nga sa inyo, sa ngayon, ang nakapokus lang din ang channel ay sa mga member ng channel, ay tinutulungan din ng channel ang member ng mga channel na to. Yun lang. Pero tumutulong din tayo pa unti-unti sa ibang tao. Pero hindi naman kasi tayo masyadong showy, sabi ko nga sa inyo. Katulad ng mga sa kombate na sinasabi nga nila. Hindi ako naghahayag ng mga kombate na yun sapagkat wala namang sinasabi ang aking mga gabay nung maghahayag ako. Sabi ko nga sa inyo, malaya ang iba na makapasok dito, malaya ang iba na umalis sa mga naniniwala. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ko na kailangang i-prove pa ang sarili ko sa pangkalahatan. Alam ko sa sarili ko at kung sino ako, at alam din ng mga taong malapit sa akin kung sino ako sa mundo ng spiritual. At hindi ko na kailangan patunayan pa ang sarili ko sa iba sa pangkalahatan. Sa mga humingi ng tulong din, sa mga gamutan, spiritual na gamutan, kung hindi na kayo masyadong nahaharap din at some point, siguro may abala lang din ako. Saka ang mga gabay ko nagsasabi yan, kung makatarungan ba na itong tao na to, totoo yan. Kasi may mga tao naman na lumalapit kumari pero hindi naman pala, wala naman pala silang sakit na gano'n. Ang kailangan nyo po minsan kapag talagang walang finding sa spiritual, lumapit po kayo sa physical na gamutan. Talagang yun po ang lehitimo rin. Sa mga magagamot din naman na katulad ko, huwag po natin saklawan yung mga bagay na hindi naman natin dapat sakupin na lahat. Dahil hindi naman tayo Diyos. Tayo mortal pa rin, sabi ko nga sa inyo. Bagamat biniyayaan tayo ng isang bagay na hindi pa karaniwan sa mga normal na tao, meron din tayong limitasyon, sabi ko nga sa inyo. Huwag niyong akuin lahat ng mga bagay. Baka mamaya ma-disappoint kayo, ma-disappoint din yung ibang tao. Maging makatotohanan lang tayo. Yun ang hinihiling ko sa inyo. Tsaka sa lahat ng mga natuturo din sa ibang mga tao. Ako'y kaisa niyo, sabi ko nga, kung kayo nasa panig ng personal liwanag. Pero kung hindi ko kayo kaisa sa layunin ng ganito, ay malaya din kayo. Kailangan dumistansya tayo sa isa't isa. Hindi kailangan na mag-ano pa tayo, mag-banding-banding pa. Walang puwang yung ganung bagay. Tayo magpo-focus lang tayo sa pagtulong sa mga tao. Mga individual natin na ating mga pagbimisyon, yan ang mahalaga. Para sa kalaman na lahat. Saka sa mga iba naman din na nagtatanong, na-focus sila sa mga ganitong mga bagay, mga para bang eager sila sa mga ora-ora, ganun, mga ay hingin nyo po sa dakilang isang basbas at sa mga mabubuting gabay. Hindi naman kayo papahiyan ng mga yan eh. Kung sabi ko nga sa inyo, kung talagang sa kabutihan din ang nais nyo. Wala sa kamay ko ang mga bagay na yan, sabi ko nga sa inyo, hindi sa kamay ko. Na ibibigay ko sa iyo, bibigyan kita ng kapangyarihan. Walang ganun, kalokohan yun. Pag ako nagsalitang ganun, bibigyan kita ng kapangyarihan, kalokohan o yun. Never ako nagsalitang ganun na bibigyan ko kayong kapangyarihan. O bubuksan ko yung ikatlong mata mo, never ako nagsalitang ganyan. Ang pagbubukas ng ikatlong mata ng aking mata, o ng third eye ko, ay hinihingi ko sa dakilang isa na mabuti sa kaitasan sa oras ng laban ng kumbate. Bago ako magsimula, ay hinihingi ko yan, mabuksan ko, malaman ko kung sinong kalaban, kung sino yung mga gumagambala na yan. Para magawan ko na parang o ano mong gagawin, para alam ko kung anong gagawin sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, ang pagtataglay ng mga itong bagay ay may tinatawag ng responsibilidad at pag-iingat, sabi nga nila. Great powers comes great responsibility, sabi nga nila. Kung nataglay mo yung ganitong mga bagay, ay maging responsable ka rin. Unang-una, maging mapagpakumbaba ka. Hindi ka magiging mayabang sa lahat ng pagkakataon. Kahit inaapi ka na ng ibang tao, sige lang. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko sa inyo, guys, may mga pagkakataon na naranasan ko yan. Pero hindi ako lumalagpas sa limit ko. Sabi ko nga. Kasi mahirap din. Minsan, sabi ko nga, nakakaramdam tayo ng pagkalungkot, nakakaramdam tayo ng para tayo inaapi. Pero hindi naman sapat yun para dahilan yun para
gamitin natin ang ating kakayahan sa spiritual para manakit din tayo ng iba. Bahala na ang dakilang isa sa kanila. Sabi ko nga, patawarin sila ng dakilang isa. Maikli lang ang buhay natin sa mundo ngayon, sabi ko nga sa iyo. Lalo nga, pandemic ngayon, pandemya. Mabuti nang gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin. Kasi hindi natin alam ang buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ko nga sa inyo. At sa lahat ng mga tao naman na na may mga personal na activity sa mundo ng spiritual, ay nasa sa inyo po yan. Sabi ko nga sa inyo, ako po hindi nagbibenta ng mga gamit, ng mga personal na gamit, like mga medalyon o kaya libro kung naman. Kasi wala po sa advocacy ko yan, wala rin sa prinsipyo ko yung ganyang bagay. Kung kayo man po ay gumagawa ng ganyan, ay nasa sa inyo po. At paalala ko lang sa lahat sa mga taong naghahanap ng mga banal na gamit sa akin, kapag may nakipag-usap sa inyo na sasabihin ako, ay wag po kayo maniniwala. Never po ako nagtinda ng ganyan at wala po akong ibang account. Nasa ano pa lang ako, nasa YouTube lang po ako, saka sa Gmail lang, yun lang. At sabi ko nga sa inyo, kapag may nag-alok sa inyo ng ganyan na gagamitin yung pangalan ko, ay wag po kayong bibili. Kasi ang binibenta ko lang po ay kakanin. Biko, suman, kutsinta, mga palabok, ganyan na po ang binibenta natin, turon. Para sa kalaman yung lahat. Sasabihin na, nakakatawa naman si Virgo, ayun palang binibenta niya. Oo, kakanin, merienda binibenta ko. Sapagat yun ang prinsipyo ko. Sabi ko nga sa inyo, kung ako'y sa sarili ko lang, mayaman na ako kung talagang gagawin ko yung mga banyang bagay. Lagana at lagana yan, bakit hindi? Pero nasaan ang control? Sabi ko nga sa inyo. May mga taong maghahayag sa inyo na sila ay, ang karunungan nila ay patungkol sa to. Pero hindi naman yun ang patungkol sa kanila. Ginamit lang nila, binababoy nilang salitang sator. Sabi ko nga sa inyo. Napakahirap. Kaya mag-ingat-ingat po kayo sa mga taong mga ganyan din. Na maghahayag na sila ay, ang karunungan ay sator. Pero hindi naman pala. Binababoy lang nila yung sator. Kung saan libro lang kumukuha, pinagtagpi-tagpi, dinagtagni-tagni. Yun na. Tapos binibenta nila. O, di ba? Anong kaibahan nila sa ibang mga tao na nagbebenta ng kung ano-ano? Pare-parehas na lang din yung mga yan. Sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, hindi. Sana may mga katulad ko pa na maninindigan na huwag babuyin ang karunungang lihim. Na sana may katulad ko pa na naririyan, tahimik lang din. Na hanggat maaari ay pipigilan yung mga ganyang bagay. Sabi ko nga sa inyo, alam ko mahirap ang buhay sa mundo ngayon, pero magsikap po tayo sa sariling paraan natin, sa sariling pagsisikap. Maraming mga magagamot dyan, nakikita mo, nalugmok na sa kahirapan, nalugmok na sa... Bakit? Sapagkat pinokus nila yung sarili doon, kailangan balansin ho natin yan. Kahit kayo may mga edad na, yung iba may makikita dyan, bebenta ng tubig, 100, 500, isang bote, 1,000, 1,500, panangga, mga 3,000, 7,000, 10,000. Yun ba ang halaga ng panangga nyo? Sabi ko nga, kung ang panangga natin ay walang kapantay, ang nag-iisang Diyos na tunay, ito ng buti sa kaitaasan. Walang presyo po ang halaga ng panangga ng dakilang isa. At saka higit sa lahat po, sabi ko, ang pinakamainam na sandata sa pangkalatan ay ang paniniwala mo at ang panalangin mo sa dakilang isa. Sa kanya po tayo manalangin, hindi sa isang simpleng bagay lang. Ito, maniniwala ba kayo na isang bagay na to? Ano ba, ito isang bagay na to? Konsagrahin ko to. Tingin ko sa dakilang isa. Magkakaroon ng aura ito. Di ba? Ngunit plastic lang ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, mahirap mahok kayo sa mga ganitong mga bagay. Ang dakilang isa, sabi ko na mabuti sa kaitaasan o nag-isang Diyos, ay naririyan lang po yan. Nag-aantay lang yan na tawagin nyo siya. Mahalin natin siya. Sabi ko nga sa iyo, hindi sila pagkakataon na tatawagin natin siya o may isip natin siya sa panahon na may mga problema lang tayo. Hindi. Yung paggising lang natin sa umaga, magpasalamat na tayo sa Kanya. Sapagkat buhay tayo. Yung ibang mga tao nga dyan, pagising sa umaga, hindi na nagising sa umaga, tulog lang, hindi na nagising. Sabi ko nga sa inyo, may lang buhay sa mundong ibabaw. Kaya para sa akin, sabi ko nga, gawin nyo makabulan ng buhay nyo. Huwag kayong mag-focus sa mga ganyang mga bagay kasi nakakasira ng ano yan, ng kalooban yan. Nakakasira ng utak, doon ka na nakapokus sa dami-dami ng binili mo. Ito mayroon akong isang para bang narinig at some point, parang malapit na kaibigan din ng isang kaibigan natin sa spiritual. Ang ginawa ng tao na yun, ang dami niyang binili mga banal na mga gamit, mga kung saan kaninong mga pinagbibili niya. Ang halaga ng isa, 10,000, 15,000, may 50,000 pa nga, may 5,000.
Diyos ko, kung susumahin mo, Diyos ko, milyon na ang inabot. Sabi ko nga, Diyos ko, sa ilang milyon na yun, sa dami ng mga gamit ng mga kung anong kwintas sa pinagbibili. Kahit isabit mo pa yan sa leg mo o sa kahit sa tenga mo o sa mo ilagay yan, sa kilikili mo, sa lahat. Pag oras mo na, oras mo na. Sabi ko nga sa inyo, walang mismo makaliligtas sa iyo ng mga ganyang mga bagay. Kapag ang dakilang isang humatol na ito, oras mo na kapatid, wala ka na magagawa sa bagay na yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, ay hirap. Kaya sa iba ng mga nabubulag yan, nabubulagan. Sabi ko nga sa inyo, ang pera ay hindi mo madadala sa hukay mo yan. Kaya sa mga tao na ginudiyos nyo ang pera o sinasamba nyo ang pera, ay nagkakamali kayo mga kapatid. You cannot chase money, sabi ko nga sa inyo. Kahit tahabulin mo yan sa buong palig ng mundo yan. Para sa akin kasi ang pera, oo nga, ginagamit yan sa Universal para pambili natin ng mga bagay natin. Sabi nga nila, money can't buy happiness, sabi niya. Pero sa akin lang, may mga tao sabi nila na bumibili sila ng mga bagay gamit ang pera para mapasaya yung ibang tao. Yun ang magiging defense mechanism nila. Pero sa akin lang naman, ilang matataas na tao ba sa buong mundo pa? Mga emperador, mga reyna pa noon, nung unang panahon, mga mamahaling alahas. Nang sila'y pumanaw, hindi naman na nadala yun eh. Kahit inilagay nila sa kanilang hantungan, ay wala rin eh. Hindi nila napakinabangan. Kung saan sila pumunta sa pagdating ng araw, hindi nila nadala yun. Kaya sabi ko nga sa mga tao mga ganun, ay bahala na ang dakilang isa sa kanila. Kaya di ba? Sa pagnanais mo, sa paghahangad mo ng isang bagay, nakakasakit ka ng kapwa mo. Saka sabi ko nga sa inyo, maging responsable kayo. Hindi yan ginawa o ipinagkaloob ang mga karunungang lihim na yan para mamanakit kayo ng ibang tao. Sabi ko nga sa inyo, maghinay-hinay po kayo sa ganyang bagay. Dahil sa pagdating ng araw, kayo rin mananagot dyan. Kayo rin mananagot sa dakilang isa na mabuti sa kaitaasan, sabi ko nga sa inyo. Saka sa iba naman, sabi ko nga na nanggagaya rin sa atin, ginagaya ang ating mga pamamaraan. Ay, sabi ko kung may anong kaya nyong ibigay sa inyo, ilabas sa sarili nyo, ilabas nyo. At sama-sama sa akin tutulong sa iba, sa pangkalahatan. Sabi nga nila, kung anong kaya nyo ilabas, lalabas din natin sa akin mismo. Kasi sarap makita na may mga katulad ko na tumutulong sa pangkalahatan nang wala namang bagay na iniisip. Yun lang yung sinasabi ko nga sa inyo sa pangkalahatan. At sa mga bagay-bagay patungkol sa spiritual naman, huwag din tayo masyadong sobrang agresibo rin. Unang-una, may pamilya tayo, mayroon tayong mundo sa spiritual din, buhay, may asawa, may pamilya, may trabaho rin tayo, may mga kaibigan din tayo. Huwag nyo pong i-isolate yung sarili nyo sa spiritual lang din. Balansin po natin yan. Kasi the more na nagiging aggressive ka sa isang bagay, parang hinahanap mo yan, parang nagiging hayok ka. Nagiging hayok ka, parang gusto mo na makipag-away, naghahamon ka na ng mga kombate, kung ano, lagi-laging ganun. That is wrong, sabi ko nga sa inyo. Babalansin nyo ang mga bagay-bagay. At unang-una sabi ko nga sa inyo, may tamang pagkakataon sa mga bagay na yan. Yun ang urgent call, pwede yan. Pero sabi ko nga sa inyo, kung patuloy na hinahanap-hanap nyo na, parang nagiging hayok kayo, uho na uho kayo, parang nagiging uho kayo sa dugo, nagiging uho kayo sa kombate, nagiging uho kayo sa mga astralan. Abay, tignan nyo muna sarili nyo mga kapatid, baka nakakalimutan nyo na yung mga pamilya nyo, naniniglik nyo na rin. Kaya sabi ko nga sa inyo, balansehin nyo lahat ng mga bagay-bagay. Mahirap. Kaya sa mga baguhan pa lamang, sabi ko nga sa inyo, bagamat nabasbasan kayo, huwag kayo masyadong ma-overwhelm. Marami ang nabasbasan na nawala ng pamilya, marami ang nabasbasan na nasira ang ulo, nabaliw, kasi di kinaya. Nabasbasan ka at some point, pero yung nabaliw ka na, at some point nasisira yung ulo ng isang tao. Isipin nyo, may pamilya pa rin kayo, may trabaho kayo, may mundo pa rin kayo. Hindi lang sa isang mundo meron kayo. Napakalawak ng mundo, sabi ko nga sa inyo. Hindi naman siya sinasabi kung tumigil kayo sa ginagawa nyo. Sabi ko nga sa inyo, may oras at panahon, tamang panahon para dyan. Hindi sila ng pagkakataon ay parang hayok na hayok ka na o uhaw na uhaw ka sa inyong mga bagay. Para bang sumulat, i-absorb mo ang suliranin sa buong mundo. Tao lang din po tayo, mortal pa rin tayo. Sabi ko nga sa inyo. Hindi lahat ng mga problema ng mga tao
ay kaya mong sagipin lahat yan o saluhin lahat yan. Tandaan nyo yan, may limitasyon din tayo guys. Para malaman nyo lang. Sabi nga, no one is invincible, sabi nga nila. Only the God. Ang dakilang isa na mabuti sa kaitaasan lang. Pero sabi ko nga sa inyo, nasa sa inyo yan. Sa lahat ng mga tao po na naririyan, hinihikayat ko po kayo muli nagme-message ako sa inyo. Try nyo po mag-join sa member ng channel. Itong katapusan na po ng buwan na to, meron na po tayong konting magla-live tayo ulit. Tapos may konting patimpalak tayo. Sabi magkakaroon pala bunutan muli. At sa mga maswerteng mga taong mabubunot ay sana ay kahit pa paano ay yung ano matatanggap nyo ay magamit nyo sa inyo. Makabili kayo ng something para sa inyo, sa pamilya nyo. At sa iba naman ng mga nagdadalawang isip pa rin hanggang ngayon, nasa sa inyo po yan. Pero sa akin, sa iba, ang lahat ng bagay na ito ay isang paraan din para ilapit natin ang sarili natin sa dakilang isa na mabuti sa kaitaasan. Bukod sa lahat ng mga, sabi nga nila na benefits na kayang ibigay ng channel, yung paglalapit natin, yun ang unang-una sa lahat. Paglalapit natin sa nag-isang Diyos na tunay at totoo na mabuti sa kaitaasan. Yan, para malaman nyo lang po. At sikapin nyo rin po manalangin lagi, araw-araw, pasalamat. At magbasa-basa rin po kayo ng mga banal na kasulatan. Naririyan naman po yan. Saka sa iba naman mga tao na pasensya na kayo kung ako'y nagiging busy, sabi ko sa inyo. At para sa iba rin naman ng ibang kaisipan, huwag nyo gamitin ng sator sa mga kabulaanan ninyo, sabi ko sa inyo. Tapos hahayag nyo sator, hindi naman yun ang pinapatungkulan nyo. Ang layo-layo. Kung makasana, walang connect. Ang layo ng dot ba? Para linlangin nyo ibang mga tao. Huwag ko kayo maging ganun. Sayang ho. Baka magalit ng mga gabay ng sator kaunin kayo. Maging delikado kayo. Kasi sa totoo lang, kung binibenta nyo yung mga banal na salita na yan, ay magunos dili po kayo. Mayroon pong yan, balik yan sa inyo, lalo sa pamilya nyo. Kaya mag-ingat-ingat lang din po. Huwag kong gamitin ng sator na ang mismong pangalan ng sator nasasabihin nyo ng karunungan ninyo. Huwag nyo gagamitin yun. Isang malaking panilil lang po yun. Tapos ibang librong yunano nyo. Sayang lang. Huwag nyo gawin yan. Delikado ko kayo yan. Yan lang sinasabi ko sa inyo. Sabi ko ito ay isang paalala, hindi isang banta. Ngunit sabi ko nga sa inyo, mahirap. Hanggat maaari, baguhin nyo yung ganyang mga sistema nyo. Ako'y balansi lang sa pangkalatan. Wala naman akong inaapakan na ibang tao. Ngunit sabi ko nga sa inyo, nasa sa inyo yan. Kahit magkaharap-harap din tayo sa final, sabi ko nga sa inyo. Lahat tayo. Ano mga ating mga gawa? Yan ang magano sa atin kung saan tayo mapupunta sa pagdating ng araw. Yan naman pong sinasabi ko sa inyo o inihayag ko sa inyo sa pangkalatan. Sa lahat po ng mga naririyan, salamat po sa inyo. At umabot po tayo sa 10,000 subscribers na po tayo. May higit na 10,000 subscribers na po tayo. Kung wala po kayo ay kung wala naman po kayo sa channel ay hindi po mabubuo ang channel, sabi ko kayo. Sabi ko malaking bagay na naririyan po kayo. At salamat po sa dahil ng isa na mabuti sa kaitaasan. Gusto ko ipagpasalamat sa inyo sa pakalatan yan mula sa kaibuturan ng aking puso at isipan. Personal kong hinahayag sa inyo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. At God bless po sa inyo sa lahat. At nawa po ay taglayin nyo ang basbas ng dakilang isa na mabuti sa kaitaasan. At matupad din po ang inyong mga kahilingan sa pangkalatan. At maging maayos din po ang inyong mga kalagayan. Maraming salamat po. At God bless po sa inyo lahat. Yahushua Masaya.